Matapos ang 13 taong pagkakakulong sa Saudi Arabia, uuwi na bukas ang OFW na nailigtas mula sa parusang kamatayan na si Dondon Lanuza. Mula sa Maynila, nakatutuklay si Claire Delfin. Claire. Mel, hindi lang ang pamilya Lanuza kundi pati ang buong Barangay 398 dito sa Sampaloc, Maynila ang excited na raw para sa pagdating bukas ng dati nilang residente rito na si Rodelio Dondon Lanuza. Siya ang overseas Filipino workers na nakalaya matapos ang 13 taong pagkakulong sa Saudi Arabia. Si Vice President Jejo Marbinay na siya ring Presidential Advisor on OFW Concerns ang nagbalita. Bukas ng hapon nakatagdang dumating sa bansa mula Dammam, Saudi Arabia ang 38 taong gulang na si Dondon Lanuza. Si Lanuza ay nakulong sa Saudi mula taong 2000 at nahatulan ng parusang bitay dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Pero giit ni Lanuza, self-defense ang ginawa niya dahil tinangka umano siyang gahasain ng Arabo. Noong 2011, nabigyan siya ng pardon ng pumayag ang pamilya ng biktima sa kanyang paglaya kapalit ng blood money na 3 million riyals o humigit kumulang 35 million pesos. Pero ayon kay Binay, 8 milyong piso lang ang nalikom ng Pilipinas. Ang kulang na 27 million pesos sinagot na ni Saudi King Abdullah. Sa kanyang bahay sa Sampaloc didiretso si Lanuza pagdating niya ng bansa bukas. Gusto raw niyang makapiling agad ang kanyang pamilya. Mr. Lanuza is arriving tomorrow afternoon. Ang kanyang lola Jovita, tuwang-tuwa. Milagro raw niya itong maituturing. Isang malaking milagro yan. Akalain ko ba naman makaligtas siya doon sa ilang bingit na kamatayan na sa kanya. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nanalangin kay Dondon. Ang dating barangay kung saan dating kagawad ang ama ni Lanuza, naghahanda na rin sa kanyang pagdating. Magpapamisa at budol fight daw sila kundi sa Biyernes ay sa Sabado. Budol fight para malaman ng mga taong bayan na ang barangay na kinalakihan ni Dondon ay nagkakaisa para sa kanya. Siyempre, excited din ang kasintahan ni Lanuza na si Liv na humiling na wag munang isapubliko ang kanyang mukha at buong pangalan. Nagkakakilala ang dalawa ng mag-volunteer si Liv na tumulong mangalat ng suporta at pondo para kay Lanuza. Pero sa Facebook lang daw sila nagkakilala at napalapit sa isa't isa, kaya ito ang unang pagkakataon na magkita sila sa personal. We're very happy, very excited. Hindi na kami nakakatulog, restless na kami. We're really looking forward na makauwi na siya. Mel, sa pag-uwi ni Lanuza kasama raw sa kanyang mga plano ay ang tumulong naman sa mga OFW at makiisa sa mga programa para sa kanila. Apart kasi from Lanuza, Mel, meron din tayong isa pang OFW sa Saudi na nasa death row din. Siya si Joselito Zapanta. Nakasalukuyan din kumakalap ng pondo para sa kanyang blood money. And a little background on the death penalty system in Saudi. Hindi katulad ng China na ang ginagawa ay private execution through lethal injection. Sa Saudi, Mel, ang ginagawa doon ay public execution through beheading. Mel. Nakakatakot naman yung kwento mo. Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin.